sa ating buhay. Mga kaibigan, mga katrabaho, at lalong-lalo na sa ating mga OFW. At bilang isang OFW, mahirap lumayo sa pamilya. Isang sakripisyo at desisyon na dapat nating panindigan. Ito si Jason, taga Isabela. At kung tatawagin, Jason na lamang po. At kung sa pag-ibig, ay may beloved na po. Habang siya ay naglalaro sa basketball court ng Jackstone, siya ay nilapitan ng kanyang kaibigan. Oh, Beshi Bob, ikaw kay kamusta na? Eto Beshi, okay lang naman. Aba, pogi pa rin ah. Ay nga pala, meron nga palang akong kaibigan sa Taiwan, ini-repair ako sa ibang bansa. Kailangan pa ng isa, ikaw kay Jay. Gina G! Napasayaw sila sa excitement. Makalipas ang ilang buwan, sila ay nakarating sa bansang Taiwan. Iniwan ang pamilya sa Pilipinas para sa pangarap. Araw-araw nagtatrabaho hanggang Sabado. At nang dumating ang lingpan, Kamala! Wakit sa mo ni Manman! Laipun sila! Di kang kuway! masama ang tingin sa lingpan. Pagdating ng Biyernes ng gabi, si Jason ay nakatanggap ng isang mensahe. Dun sa likod yung kamusta. At pagdating ng Sabado, sila ay pumunta sa B52. Nag-enjoy sila sa diskuhan habang nagsasayawan. At pumunta pa sa table ng nagiinuman. Lumabas sila saglit para magsigarilyo. At bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Pre, saglit naman! Tumatawag yung mama ko! Sige pre, bukas siya. Oh, hello ma! Ano na naman po? Anak, eto nga. Kaya ako tumawag. Yung bills natin magjuju na. Yung renta din ng bahay sinisingal na. At isa pa pala anak, papatulong sana kami magbayad ng tuition ni Bunso. Halika nga, Junjun! Mama! Mama! Kinulang kasi sahod ni Papa mo. Ma! Ano na naman? Lagi na lang ganyang sinasabi nyo. Puro na lang bayarin. Si kuya wala nang ginawa? Wala pa rin ba siyang trabaho? Sabay patay ni Jason sa tawag. Pre, muna na muna ako ah. Kasing na ako. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap,
ay bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan. Bigla siyang napaupo, napahiga, napatayo, tumingin sa taas, sa baba, sa kanan, sa kaliwa, sa harap, at napaiyak na parang bata. Sinabi sa Kawikaan 16 verses 2 to 3, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Sa kanyang pagmuni-muni habang siya ay naglalakad sa wunwun, may biglang nagabot sa kanya ng trucks. Oh, kabayan, mukhang malalim ang iniisip mo dyan ah. By the way, ako nga pala si Sis Sai from JL Taipei. Iabot ko sana trucks namin at basahin mo bro kung may time ka. Tsaka bro, iniibatan ka po ng Lord sa kanyang bahay-sambahan. Baka available ka sa Sunday. Mayroong morning and evening service po kami. Ang details po ay nasa truck namin. Kaya see you bro. God bless. Sige, Sisi. Salamat. Dumating ang linggo ay pinag-iisipan niya pa rin kung pupunta siya o hindi. Pero nandoon yung conviction ng Lord na pumunta siya. Kaya pumunta siya. Sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan, salamat Panginoon sa katugunan sa aking dalangin. Sa mga oras na yun ay naramdaman niya ang presensya at pagyakap ng Panginoon sa kanya. Naisip niya na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan at pag-una niya sa ibang bagay, ay mahal pa rin siya ng Panginoon at inaantay lamang ang kanyang paglapit. Ibinigay niya ang lahat ng kabigatan na meron siya sa mga oras na iyon. Panginoon, hindi madali ang aking mga pinagdaanan. Pero sa kabila ng lahat, hindi mo ko iniwan. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Patuloy mo kong samahan, Panginoon, dahil hindi ko kayang wala ka sa buhay ko. Salamat sa iyong wagas na pagmamahal. Ikaw ay mabuti. Sinabi sa Mateo 11:28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan na sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa. Mga kapatid, sa buhay po natin bilang OFW dito sa Taiwan, maaaring meron po sa atin na nakaranas ng mga pangyayaring ito o maaaring sa ating mga kakilala. Pero wag po nating kalimutan na ang lahat po ng ating lakbayin sa buhay, natatanging ang Diyos lamang po ang ating kailangan. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord.